nagkakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may Mm. nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, Mm. na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Mm. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Ibig sabihin, mga kababayan, sa lahat po ng nangyayari, sa lahat po ng galaw ng NBI, ang instruction po ang instruction ay nagmumula po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw po yan, mga kababayan malinaw. Wala siyang instruction kaya hindi pumasok. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng NBI ay upon the instruction ng ating Pangulo. Gusto lang namin linawin yon. Ang ibig bang sabihin, hindi alam ng mga nasa matataas na posisyon ng ating pamahalaan mula po sa DILG, PNP, NBI, Pangulo ng Bansa. Ibig bang sabihin nito, hindi na opisyal ng gobyerno ang nagpapatakbo ng ating bansa, mga kababayan? Kasi wala silang alam Lahat sila nung nangyari yung putukan, lahat sila nung sinabing may mga armadong ganito na pumapasok sa Senado, batay sa mga napapanood natin, lahat sila wala silang alam, mga kababayan. Hindi daw nila alam. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo. Alam po namin, mga kababayan, na nag-aantabay po kayo ng mga impormasyon ng kaganapan sa mga nangyayari, lalong-lalo na po sa Senado. Opo, at kahapon, bago matapos ang sesyon sa Senado, ay naglabas ng mensahe si Senator Bato de la Rosa na pagkatapos ng kanilang sesyon ay aarestuhin po siya. Ilalagay ko po sa link o ilalagay ko po ang link dyan po sa comment section o kaya description nitong bidyong ito, mga kababayan, tungkol dun sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa. At nung matapos nga po ang sesyon, mga kababayan, sa Senado, nagkagulo po. Nagkagulo at hanggang sa dumating ang punto na mayroon pong nangyaring putukan sa loob po ng Senado. Opo, at hanggang ngayon, mga kababayan, ay inaalam kung kanino, sino nagsimula, sino nagpaputok, at anong grupo ang nagpaputok. Dahil sa nakita na po kung nanonood po kayo ng balita, nakita po yung mga tama ng bala dun sa mga salamin. Talaga naman na butas-butas, basag-basag yung salamin. At nagkalat din po yung mga basyo. At yan po ang dahilan kung bakit meron pong pumasok kagabi na soko doon po sa Senado, mga kababayan. Pero pagkatapos po ng putukan, mga kababayan, naglabas ng video si Senator Amy Marcos na sinasabi sa video, meron pong isang nahuli na NBI agent, mga kababayan, at kumanta. Kumanta po ang NBI agent po na ito na sinasabing sila daw po di umano ay inutusan. Meron pong order na tinanggap sila na lusubin ang Senado na kahit anong mangyari ay dakpin si Senator Bato de la Rosa, sino man ang masaktan at ano man ang mangyari. Yun po ang order
batay po sa video ni Senator Amy Marcos na mapapanood nyo po mamaya mga kababayan. Ito po nakapagtataka po dyan. Pagkatapos po na may inilabas si Senator Amy Marcos na video, naglabas din po ng mensahe sa pamamagitan din ng video ang Pangulong Bongbong Marcos na tila sinasabi niya rito na walang kinalaman ang NBI sa mga nangyaring putukan sa Senado, mga kababayan. Mas mabuti siguro bago natin bigyan ng reaksyon yan, panoorin natin yung sinabi muna ni Senator Amy Marcos kasi siya ang unang naglabas ng mensahe po sa pamamagitan ng live video sa kanyang Facebook account, mga kababayan. Ito po video. Kakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. Yun po, yung mensahe ni Senator Amy Marcos pagkatapos po ng nangyaring putukan. Ang sinisisi po dito, mga kababayan, ay si Attorney Bomediano na yan po ang ikinanta nung NBI agent na nahuli po nila sa Senado dahil sa meron daw po siyang naiwan na tactical bag, mga kababayan. At pagkatapos po ng video na ito, mga kababayan, naglabas din ang video si Pangulong Bongbong Marcos. Naka-upload na po rin po dito sa ating munting programa yung video na yon, mga kababayan. Pero gusto ko pong ipapanood sa pagkakataong ito para lang sa ganun makita natin kung sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan dito. Kung sino ba talaga ang may pananagutan dito po sa nangyari sa Senado na nagkaputukan, mga kababayan. Ito po, video ni Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin natin. Magandang gabi po, mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung Tigil muna natin doon, mga kababayan. Napansin niyo po yung sinabi ng ating Pangulo. Mga 2 oras ko lang minomonitor ang sitwasyon sa Senado. Ibig sabihin, mga kababayan, ay talagang nakabantay siya sa mga nangyayari sa Senado. 2 oras, mga kababayan. Pero doon sa loob ng 2 oras na yon, saka lang siya nagkaroon o nagbigay ng pahayag noong magkaroon na po o matapos na ang putukan at makapagbigay na ng video message ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, mga kababayan. Sana kung inaga-agahan ng konti, 2 oras na palang nakamasid ang ating Pangulo at nagbigay na ng pahayag, na opisyal na pahayag na, oy, mga NBI, kung meron po kayo, nandiyan pa kayo, umalis na kayo dyan. At para maiwasan ang gulo, ganun sana. Di wala sanang nangyari sigurong putukan. Tuloy natin ang video, mga kababayan. akong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla Ayun. ng DILG.
At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun Mm. na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. Mm. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. Ayan. Tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi Gusto kong putulin po muna yung video doon, mga kababayan, yung binanggit niya na wala siyang instruction. Kaya daw hindi pumasok ang NBI dahil walang instruction mula sa Pangulo. Pero doon sa video, mga kababayan, na mga kumakalat ngayon sa social media, nakikita natin na may mga NBI po sa Senado. Ibig sabihin, mga kababayan, sa lahat po ng nangyayari, sa lahat po ng galaw ng NBI, ang instruction po ang instruction ay nagmumula po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw po yan, mga kababayan Malinaw. Wala siyang instruction kaya hindi pumasok. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng NBI ay upon the instruction ng ating Pangulo. Gusto lang namin linawin yon, mga kababayan, sa bandaron Okay, tuloy natin. ko sa ating mga kababayan, Mm. yung nakikita po ninyo Ayan. na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, Mm. ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Tama. Nandun sila para bantayan ng Senado. Tama. Para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado. Tama. Tiga sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Mm. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. Tama. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Patay muna natin doon, mga kababayan. Narinig niyo po yung sinabi ng ating Pangulo. Wala daw pong instruksyon sa kahit na kanino na hulihin si Senator Bato de la Rosa. Malinaw po yan na sinabi ng ating Pangulo. Ang tanong lang ay ganito. Bakit napakarami, wala palang instruction Walang instruction. Bakit napakarami ang nagpunta na mga PNP sa Senado, mga armado na kung sino-sino, kasama na ang NBI at mga Marines, napakarami para i-secure ang Senado at yung iba ay para protektahan si Senator Bato, lalong-lalo na po yung mga nandun sa loob ng Senado. Wala palang instruksyon na hulihin si Senator Bato de la Rosa. Pero, napansin ninyo mga kababayan medyo nagkukontra-contradiction po ito. Sabi ni Senator Bato, doon sa kanyang video message, bago matapos pa lang ang sesyon sa plenaryo, pagkatapos daw niya ng sesyon, ay may natanggap siyang impormasyon na siya ay aarestuhin. Hanggang sa umabot yung sandaling nagkaroon ng komosyon sa Senado at nagkaputukan, mga kababayan. Ano po ang ibig sabihin po nito? Wala palang instruksyon, wala palang mandar, walang hudyat na hulihin si Senator Bato de la Rosa, pero napakaraming nakadeploy na mga alagad ng batas sa loob at sa labas ng Senado, mga kababayan.
Napapansin niyo po yung ibig po naming sabihin, mga kababayan? Nakukuha niyo po ba yung ibig nating tukuyin dito, mga kababayan? Ituloy pa natin yung video, ha, ituloy pa natin. At ang nangyari, ang NBI, ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Ayun, isa pa to, mga kababayan. Noong lumabas na po yung resolusyon mula po sa Supreme Court, ay naghudyat ang ating Pangulo sa mga operatives ng NBI. That time nasa Senado po sila. Kaya hindi totoo na wala pong NBI sa Senado. Meron po, meron. Kasi po, sabi ng ating Pangulo, sinabihan ko sila pagkatapos lumabas ang resolusyon na umalis na kayo dyan. Ibig sabihin, nandun po sila sa Senate, itong mga NBI na ito. At, tandaan ninyo, mga kababayan, lahat ng galaw po ng NBI, ang nag-uutos po, ang nagbibigay ng order, ay ang ating Pangulo. Tinan nyo, nung sinabihan silang umalis na kayo dyan, ano daw sabi ng Pangulo? Tuloy natin. At nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tiga. Ito pa, ang isa, mga kababayan. Sabi ng ating Pangulo kanina, ininstrakan ang NBI, umalis na kayo dyan. Di umalis ang NBI. Pero, batay sa mga video na napapanood natin sa social media, mga kababayan, merong nagbabarena po sa building ng GSIS at gustong gumawa ng lagusan papunta sa Senado at may mga NBI doon, mga kababayan. At ito pa ang isa, mga kababayan. Hindi daw po, ulitin nga natin doon para nang sa ganun ay maintindihan ninyo yung sinasabi natin. At para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Hindi daw po gobyerno ang gumawa nito, mga kababayan. Ito po ang tanong po natin dyan, mga kababayan. Sino-sino po itong mga nakapasok na armado doon sa Senado? Kung hindi po ito gobyerno, Ang ibig bang sabihin, mga kababayan, basta na lang nakakapasok ang kung sino-sino sa Senado na hindi man lang tinitignan kung sino-sino at ano ang identity ng mga taong ito? Ibig bang sabihin ay ganun na lang, ganun kaluwag, ganun po kapabaya ang mga nasa pamahalaan o nasa ang mga alagad ng batas na mapasok na lang ng kung sino-sino, mga kababayan? Ganun ba kaluwag ang security ng ating mga institusyon, lalong-lalo na sa Senado po ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan. Hindi po maliit na institusyon yan. Hindi po barong-barong lang, hindi kalapaw, hindi maliit na bodega lang, hindi po. Senado po ang pinag-uusapan dito, mga kababayan.
Hindi raw po ang gobyerno ang gumawa nito. At napakarami nating mga narinig na mga interview, mga kababayan, na wala silang alam. Hindi nila alam ang nangyayari, bakit may mga nandun na mga armado, bakit may nagkaroon ng putukan. Mga kababayan, ang ibig bang sabihin, hindi alam ng mga nasa matataas na posisyon ng ating pamahalaan mula po sa DILG, PNP, NBI, Pangulo ng Bansa. Ibig bang sabihin nito, hindi na opisyal ng gobyerno ang nagpapatakbo ng ating bansa, mga kababayan? Kasi wala silang alam eh. Lahat sila nung nangyari yung putukan, lahat sila nung sinabing may mga armadong ganito na pumapasok sa Senado, batay sa mga napapanood natin, lahat sila, wala silang alam, mga kababayan. Hindi daw nila alam. Lumalabas po tuloy na ang nagpapatakbo na po ng ating pamahalaan, mga kababayan, noon ng ating bansa, ng ating bayan, ay hindi na po opisyal ng gobyerno kasi wala silang alam. Nakukuha niyo po ba yung ibig naming sabihin, mga kababayan? Ituloy po natin yung video. Para nang sa ganun ay maunawa natin yung mga nangyayari. Ito Pasok na tigalabas na sundalo, Mm. na militar, Mm. na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun. Ayan, oh. Na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Ayan po, mga kababayan, yung pahayag ng ating Pangulo, kalma lang, kalma lang. Ang mga kababayan po natin ay hindi po kumakalma sa mga ganitong sitwasyon. Hindi pwedeng kumalma. Kasi po, ang pinag-uusapan po dito, seguridad ng bansa. Kung yung Senado nga po kayang-kayang gawin yung ganito, mga kababayan, how much more sa atin na mga karaniwang mga Pilipino, manggagawang Pilipino? Papaano na lang tayo, mga kababayan, kung ang institusyon, lalong-lalo na dyan sa Senado, ay winawalang hiya, binababoy, mga kababayan. At hindi alam ito ng ating gobyerno. Sapagkat hindi raw po ito gawa ng gobyerno, mga kababayan. Hindi po namin sinasabi dito, mga kababayan, sa ating programa na ang may kinalaman dito ay ang gobyerno. Wala tayong sinasabing ganyan, mga kababayan. Pero, mga kababayan, para namang ang nangyayari po kasi rito, mga kababayan, nakikita po natin yung mga sitwasyon batay sa mga inire-report ng mga media. Yung mga totoong nagre-report, may mga nagre-report po kasi, mga kababayan, pinalalabas po nila, yan daw pong nangyari sa Senado ay gawa-gawa lang daw po ni Cayetano. Mantakin mong sila na po ang pinaputukan sa Senado, mga kababayan, sasabihin pa ng mga walang hiyang ito na gawa-gawa lang daw po ng mga majority na naiwan sa Senado ang nangyaring putukan. Drama lang daw po yon, mga kababayan. At ito pa, gusto ko pong ipapansin ito, mga kababayan, sa inyo na nanonood. Napansin nyo kung sino naiwan sa Senado? Hindi ba mga majority lang? Nasaan yung mga minority? Bago pa mangyari ang gulo, putukan sa Senado. Hindi po ba't nauna silang umuwi? Ito, tanong lang po tanong lang ito, mga kababayan. Yung mga miyembro ng minority ngayon,
Alam po ba ninyo na magkakaputukan at may mangyayaring masama sa Senado kaya umuwi kayo ng maaga? Ni isa po sa kanila, mga kababayan, walang nag-live. Wala pong nag-live na may nangyayaring ganon sa Senado kahit isa sa mga nasa minority, mga kababayan, na ang sinabi ay tungkol doon sa nangyayaring gulo sa Senado. Wala po. Alam nyo kung ano po ang meron? Ito yung paglabas ni Tito Soto sa Senado, mga kababayan, meron siyang pahayag na sinabi tungkol doon sa kanyang paglabas na siya daw di umano ay binato ng bote ng mineral water, pinagsalitaan siya ng masasama, hinarang siya, kinakabog-kabog ang kanyang sasakyan. Pero yung nangyaring putukan sa Senado kasama ng kanyang mga kasamang senador, wala siyang sinabi at wala siyang pahayag tungkol doon, mga kababayan. Nakikita nyo po, mga kababayan, nakukuha nyo po yung ibig nating sabihin dito, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, hindi ko sinasabi dito, mga kababayan, na ang mga minority, mga kababayan, ay talagang natimbrihan na bago pa mangyari ang gulo sa Senado, umalis na kayo dyan. Umalis na kayo dyan. At parang nakikinita natin, mga kababayan, di po ba nagpalit ng liderato sa Senado? At natanggal si Senator Tito Soto bilang Senate President. Ang pumalit si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi kaya ginagawa nila ito, mga kababayan, para maibalik sa kanila ang majority at makuha nila ang pagiging Senate President ulit, mga kababayan? Kasi marami pong anggulo po ito Marami pong, kung pag-aaralan nating mabuti, kaya hindi po umalis ang majority kagabi sa Senado sapagkat meron pong impormasyon na yung articles of impeachment laban kay VP Sara ay dadalhin sa Senado. Yun ang kanilang hinihintay, mga kababayan. Pero, napansin ninyo, mga kababayan, sa plenaryo, ilang beses tinanong ni Senator Tito Soto kung natanggap po na po ng Senado yung articles of impeachment. Hindi ba tumayo siya? At yun ang kanyang tinatanong, mga kababayan. Kung nanood po kayo doon sa live ng Senate plenary session kahapon sa Senado, mga kababayan. Tinanong niya yun. Pagkatapos, etong mga nasa majority, kaya sila hindi agad umalis dahil isa na siguro yun. Gusto nilang samahan si Senator Bato de la Rosa. At ang pinaka dahilan, hinihintay po nila yung pagdating ng articles of impeachment. Pero napansin ninyo, itong nagkukumahog, nagpupumilit na matalakay ang tungkol sa articles of impeachment laban kay VP Sara, mga kababayan, na itong minority sa pangunguna po ni Tito Soto, siya ang nagpumiglas na lumayas, mga kababayan, sa Senado. Ano po ang ibig sabihin nito? Napagtutugma-tugma nyo po ba yung mga pangyayari, mga kababayan? Nakikita nyo po ba? Napipicture nyo po ba? Parang sa amin sa opinion lang namin to, mga kababayan. Nangyayari po ang mga ganitong mga destabilisasyon, kaguluhan. Dalawang bagay ang nakikita natin ditong dahilan, mga kababayan. Impeachment, pagpapalit ulit ng liderato sa Senado, at yung impeachment na yan. Yan ang nakikita natin, mga kababayan. O bakit? Nasa majority po ngayon. Alam natin na nasa majority po ngayon
ang tinatawag nilang Duterte Block, mga kababayan. At ang nasa minority ngayon ay itong mga senador na pumapanig naman sa administrasyon, mga kababayan. Hindi naman lahat, may mga may dalawang senador na naging independent, mga kababayan. Pero ang nakikita natin pinakaugat na dahilan ay ang tungkol sa bagay na yan, mga kababayan. Pakikorek po kami kung mali po itong aming opinion tungkol sa bagay na yan, mga kababayan. Sana, mga kababayan, maging mapanuri po tayo. Napakarami pong lumalabas na tila binabaliktad ang sitwasyon na sinasabing drama lang daw yan, palabas. Ang nagpapalabas daw po at gumagawa ng drama, yun daw mga majority na naiwan sa Senado. Meron bang drama na nagkakaputukan na, mga kababayan, sa totoong buhay? Meron bang gano'n? Putukan. Pwede siguro kung walang nangyaring putukan. Nagkaputukan na po. Drama pa ba yan, mga kababayan? Pwede naman siguro. Oo. Pero lalabas. At lalabas po ang katotohanan. Kasi, sabi nga, may nabasa nga ako ang mga Pilipino ngayon, kung ilang milyon yan, mga kababayan, hindi mo na sila malilinlang kasi lahat may cellphone na. Lahat ng mga nangyayari nabibidyuhan. Yun ngang nagbabarena po nabidyuhan po pati yung nagsabi na kasama namin yan, NBI. Marami pong mga kumakalat na video ngayon na nagpapatunay sa mga nangyayari na ang sabi walang NBI, meron naman. Meron naman pong NBI, mga kababayan. Kaya ang makakasagot po niyan, mga kababayan, sa mga tanong natin, kung ito ba talaga ay pinagplanuhan o hindi? Talaga bang walang order, walang hudyat na mula sa taas sa paglusob ng NBI sa Senado, mga kababayan? Wala bang kinalaman itong mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na po itong nasa kapulisan, NBI, DILG sa mga nangyayari, mga kababayan? Abangan po natin yan sa mga susunod na kabanata. Beno, yun lang, mga kababayan, napahaba tayo ng konti. Sana napagtyagaan niyo po kami. At mga kababayan, kung kayo po ay bago pa lang sa ating munting programa, paki-like naman at paki-subscribe yung ating munting channel, Just Vlog. At pakisundan nyo na rin po kami sa aming Facebook account, Just Vlog, pati sa aming TikTok, Just Vlog. At ayun, pakipindot na rin yung notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga videos na ia-upload natin. Mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa abroad, mga OFW na patuloy na lumalaban, alang-alang sa kapakanan ng inyong mga pamilya dito sa Pilipinas, lagi namin sinasabi, saan man po kayo naroroon, lagi kayong mag-iingat.